Hi, kamusta? Nagbabalik po tayo, Mike in Finland. Pag-usapan natin yung lahat. Marami kasi pong nagre-request sa atin at nagchat-chat regarding sa agency dyan sa Pinas. Kasi na-check ko po yung YouTube channel natin. Karamihan sa mga nanonood po kasi is nasa Pilipinas. Kaya ngayon, pinagbigyan natin yung request nila at nagtatanong sila at gusto nilang mag-upload ako um, legit agency dyan sa Pilipinas na pwedeng applyan as a cleaner, caregiver, nurse, at marami pang iba. At yun nga, nung nakaraan or kahapon po ata, yung mga dati kong pinagtatrabuhan sa Malmi doon sa ospital, mga nurse sila doon, tinanong ko sila through chat, sabi ko kung saan sila nag-apply, anong agency nila sa Pilipinas. Kaya yun, sinerch ko kung saan sila nag-apply. Kaya po, panoorin nyo po at saka para po malaman nyo po lahat ng mga tanong, ano po yung lagi nyo po kasi tinatanong, Kuya Mike, ano po yung mga requirements, ano po yung mga qualification. Ngayon po, ayan po, ipi-play ko po gamit yung Google yung screen record para po masundan nyo kung ano po yung agency na dapat yung puntahan at legit agency sa Pilipinas na pwedeng applyan as a cleaner, caregiver, nurse, housekeeping, etc. Ayan po, panoorin nyo na lang po. Yan, una, punta kayo ng Google. Type nyo po yung Top Maker Agency. Yan, nalalabas naman po yan. I-click nyo lang po yan. Yan. At scroll down nyo lang po. Yan. Top Maker International Manpower Services. Yan. Tap nyo po yan. At yan, mapupunta na po kayo sa kanilang mismong website. Ayan po. Yan. Top Maker International Manpower Services is recruitment agency in the Philippines. We create connection between companies and qualified candidates. Learn above us. Ayan, yung mga nasa baba. See below for the job opportunities. We have prospective overseas Filipino worker. Ayan po. Ito po yung mga opportunities na pwede nyo pong applyan in Finland. Unahin po natin yung Finland. First po yung assistant nurse. Ayan po yun, assistant nurse. Ano po yung requirements? Ayan po. Assistant nurse help patient with memory disorders in their daily lives, activities, Finnish private nurse, home settings. Yung salary po is 1,906 or up to 2,000 per month. Ayan po yung yung kailangan or yung needs or yung requirements yung para po ma-qualify kayo dito, yung BSN and RN with or without license, with or without working experience. You need to submit this applying CV or resume, college diploma, OTR for RN, include board rating, PRCID, board certificate or Lupon, work and training certificate, a copy of your valid passport. Yan po, pwede po kayong mag-apply via jot form ba yan, tawag dyan? Yan po. Yan na po yung sa assistant nurse opportunity in Finland. Sunod po natin is yung caregiver. Caregiver. Yan po, yung caregiver naman po is ang kanyang salary is 1,906 euro per month po. At yung mga needs or yung mga para po ma-qualify, kailangan po is college level or college graduate for any year course with valid caregiver NC2 issued by TESDA, with or without experience po, pwede po. You need to submit you need to submit this when you're applying. CV or resume, high school or college diploma, OTR, caregiving training certificate, NC2 issued by TESDA, work certificate, if available. Yan, apply to the valid passport. Apply po via jot form. Yan, jot form ba yan? Yan po. And then, next po natin yung chef dito po. Ito po, chef. Yan po, yung chef naman is around 1,883 po yung per month niya, euro per month. Yan, you need to qualify, at least graduate po kayo ng culinary related course with 3 years work experience dito po as a chef. And then, yan po yung kailangan yung isubmit, yung CV or resume,
college diploma, OTR, work training certificate, yan po. And then meron kayong valid passport. And then next po natin is yung housekeeping attendance. Yung housekeeping attendance po dito is nagre-range po sila ng 1,774 per month daw po. Yung kailangan po is yung kayo po ay BSHRM graduate with at least 2 years work experience po, with driver's license and with valid housekeeping NC2 na issued by TESDA. At yung kailangan nyo pong isubmit is yung CV, resume, college diploma, OTR, housekeeping training certificate, NC2, work or other training certificate related sa housekeeping po. And then, meron kayong valid passport. And then, ito po, yung hinihintay po ng lahat. Click natin yung cleaners. Yung cleaners po dito is nagre-range po ng 1,774 per month. And then, paano po kayo makwalify? Kailangan po is BHS RM graduate po kayo with at least 2 years work experience po kayo with valid driver's license and with housekeeping NC2 na issued by TESDA. And kailangan nyo pong isubmit yung inyong CV, resume, college diploma, OTR, housekeeping training certificate, housekeeping NC2 work, other training certificate related po sa housekeeping. And then, meron kayong copy ng inyong valid passport. And then, sumusunod po natin is yung ating laundry worker. Yung ating laundry worker is the same po, is 1,774 per month. And then, yung para need po, para kayo ay makwalify, kailangan po ay graduate kayo ng BS HRM with at least 2 years work experience with valid housekeeping NC2 issued by TESDA po. And then, kailangan kayo mag-submit ng CV, resume, college diploma, OTR, housekeeping training certificate, housekeeping NC2 work, or other training certificate related po sa housekeeping. And then, meron kayong valid passport. Yan, meron din po pala. Opportunity in Sweden. Yan po. Yung assistant nurse sa Sweden is, salary niya is 22,700 SEK. Hindi ko alam kung ano yung SEK na yan per month. Yan po, kailangan nyo po ay kayo po ay BSN, RN, with or without license, with or without working experience, at kailangan nyo po mag-submit ng inyong CV, resume, college diploma, OTR, for RN include board rating, PRC ID, board certificate or lupon, work training certificate, and then your valid passport po. Meron din po tayong opportunity and sa UK. Yan po. Yung UK is nagre-range po siya ng 1,750 per month. Yung L ata pound po ata kasi UK ano. Pound. And then yung ano nila, yung pera nila diyan. And then kailangan niyo po is graduate kayo ng 4-year course with caregiver NC2 issued by TESDA. With or without experience po. And then kailangan niyo pong pumasa or kailangan niyo po is IELTS. Yung sa English yan eh. And then kailangan niyo po mag-submit ng inyong CV, resume, high school or college diploma, OTR, caregiving training certificate na issued by TESDA, and work certificate if available po. And then kailangan nyo rin po ng mga sumusunod, yung kanyang valid passport. At meron pa po, share alone, kaya magano po yung basa niyan, ano? Siguro part siguro ng South or North Africa, hindi ko po kabisado. Ayan po yung mga hiring nila is heavy equipment operator, drill rig operator, plant technician, mechanics, control room operator, administrator, LHD operator, recovery technician, sorter, filter company physician. Yan po. Bali, yan po yung lahat ng mga opportunity na pwede nyo pong applyan dito. At sige po, balik na po tayo doon. Tara po. Ayan po napanood na po ninyo kung ano po yung mga requirements, ano po yung mga kailangan, ano po yung mga kwalifikasyon para po, syempre, mabilis yung proseso ng inyong ina-apply na trabaho papunta rito sa Finland, sa Sweden, ano po ba yung isa? Sierra Leone ba? Hindi ko lang sure po kung part of Africa po ata yan. Yun, bali nakita nyo na po, para syempre, less na rin po yung pagtatanong nyo sa akin. Saka syempre, pangalawa po, papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako parte nung ahensya na yan, yung agency na yan. Base lang po yan din sa mga naging sagot sa atin ng ating mga kababayan na dito sa Finland kung saan sila nag-apply especially ng nurse and then caregiver
dito sa Finland. Nagulat nga ako, meron palang cleaners diyan. I-try nyo rin po sa mga naghahanap din po ng cleaners. Lalong-lalo syempre sa may mga kompleto na requirements. I-try nyo diyan sa Topmaker, International Manpower Services ba yan? Yan, i-try nyo rin po diyan. At nagpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng subscribe sa atin. Nasa 4,100 na po tayo, no? Napakadami na po natin. Wala ba kayong pa-free jacket diyan? Joke lang, maraming salamat po. And then sa lahat po ng mga gustong pong magtanong sa atin, paki-like, follow, and share na rin nyo po. Yung atin yan po nasa baba, no? Yung Mike in Finland. Saka dyan po kayo pwedeng mag-message sa akin. At kung late man po ang aking response, pasensya na po kayo dahil po kung nasa Pilipinas kayo, magkaiba po yung ating mga oras. Kaya po siguro, pag may oras ako, saka ko kayo marireply ng mabilis po. Kasi alam niyo naman po, si Kuya Mike napaka-busy dahil dalawa yung trabaho. Minsan nga tatlo pa yung trabaho natin. Kaya yun. Kaya kung may oras, makakapag-reply agad. And then, sa mga nag-o-offer sa atin, sa mga nag-aalok sa atin ng bayad para for referral and then para ihanap sila ng kontrata dito, pasensya na po kayo, hindi po ako nagbibigay ng referral o kaya kontrata. Libre lang po yung magtanong sa akin, wala pong bayad. At sasagutin ko po yan, base po sa aking experience dito sa Finland as a worker po. And then syempre, kung tungkol din yan sa family ties, kung paano ko nagdala rito yung pamilya ko rito, ano yung naging proseso nila, ano yung mga naging requirements nila, masasagot ko po yan. Base po yan sa experience ko po. Kasi po, magkakaiba po kasi yan yung family ties. Hindi po kasi lahat ng family ties magkakaparehas. Meron po kasing, yun nga, meron kasing family ties base na yung naging asawa niya rito is Finnish, ganun. Tapos yung napangasawa niya nandun sa Pilipinas, umuwi ng Pilipinas, ganun. Maraming iba-iba yung iba-iba yung experience nun. Kaya masasagot ko lang po kayo base lang po sa aking experience. At lagi pong pinapaalala ni Kuya Mike, put the God first. Thank you. Bye-bye.